Itong ano na to, itong issue on the whether or not babalik yung ICC o hindi. So that is why they are trying to move it in the Congress na kino-convince nila yung kasi it's all hindi nakatali si PBBM. Lang niya talaga BBM has no policy. He only has laway. Kailangan mo magkaroon ng policy. Ngayon, si BBM walang policy. Ngayon, ito sinasabi na, ito kasi yung sinabi ni BBM, ganyan, girl. Ang sinabi ng Pangulo is not policy. It's very superficial. Political kineme lang yung yung labanan. It's just laway sa laway. Ngayon, kung talagang totoo talaga si BBM sa kanyang, sa kanya na meron siyang policy ngayon, magpasa ka ng executive order katulad nito. So, paano yun? May ng presidente yung girl, parang ganito yan, no? It's something like, that itong nangyayari ngayon is something like that na kung ayaw ninyo ng media tour na merong agreement ang China and Philippines noon about media exchange, kung ayaw nyo yan, ipa-cancel nyo yung agreement. Dahil sa feeling ninyo, indoctrination lang pala. Ipa-cancel nyo. True. Diba? Sanay kasi sila na yung audience, na binobobo nila yung audience. Yun yung problem. Kasi nga, alam mong every problem has a solution. Ngayon, it doesn't have a solution, maybe it's a problem that cannot be solved or it's not really a problem. Alam ba, ito, pumunta yan sa China, 2 weeks, indoctrination, bakla. Media tour yun, part yun ng people-to-people exchange agreement ng Duterte ng Pilipinas at ng China under Duterte administration. So kung yung Pilipino nag-avail nung agreement na yon, nung program na yon under the agreement, indoctrination, bakla kayo ng taon. So ano yan? Saan lulugar yung tao? Dapat i-cancel ninyo yung agreement if you think that it's only about it's in a way for China to indoctrinate. Ganun lang kasi simple yun, hindi yung nag-aano kayo sa social media, ang dami yung hanash. There's a simple solution. There is a problem, in-indoctrinahan ng China ang mga Pilipino, doing this agreement, itigil. Ba't ayaw niya itigil? Bakit ayaw itigil? Kasi, TikTok. Diyos me, nakakaloka. Obvious kasi yung you mentioned earlier, no, yung parang it's very yellow, it's very yung akala natin tapos na nung Duterte administration, akala natin na solve na natin yung gano'n na parang, pucha, hindi na tayo mamaliitin itong mga politiko na to. Kasi alam nila na uusigin sila ng public, so they better give us a good answer when we ask questions. But ngayon, Bong Revilla, 'di ba meron siyang bonggang-bonggang eksena nung nakaraan? It is very, very yellow. It is very, very yellow na parang, hindi, inaapin yung ganyan, galit ako, ganyan. But offer a good solution to the issue. Ganon, pagkatapos, ayan, nag-aarte-arte itong si JV Hersh ito. Does he expect na we do not understand the situation? Ito maganda sagutan ni Mark, no? So babasahin natin yung sinabi ni Mark para for everyone's attention. Sinagot ni Mark Anthony Lopez si JV Ejercito. Sabi ni Mark Anthony Lopez, JV Ejercito is a fake news purveyor and an ignorant politician with a gumption to resort to populism and jingoism when it suits his agenda. I have dared
him to confront me in public. May kulangot ba ako? Wala. Parang na ano naman ako, parang may kulangot ba ako? Na-conscious bigla. Oo, na-conscious ako bigla. So, I have dared him to confront me in public with his baseless accusation against me. And yet here he is using broadcast media as his bully pulpit to portray himself as a patriot, but looking and sounding stupid that even his co-hosts downplayed his tirades. I reiterate, and if you really have an intel report that states I am being paid by China to destabilize this country, then by all means, show that intel report to my face and I will personally surrender to the National Security Council. Sumama ka pa. And if you truly care for this country, sige, magpatawag ka ng Senate hearing regarding your serious assertion and accusation, and isubpina mo ako and all those who were with me in the China trip, and I will be more than glad to expose you and your duplicity in the august halls of the Senate and in the entire country. I dare you, JV, unless wala ka talagang bayag at puro ka lang kuda, na turingang senator pero napaka-immature just because na-call out ang katangahan. Okay, sayang ang boto ko. So, binoto pala niya si JV. Ikaw ba binoto mo si JV? It's the good one. Binoto ko si JV. Binoto ko rin siya. Ang inaano pa ni JV, no? Parang inaano pa niya na, pinagtatanggol ko nga yung mga infrastructure project ni Duterte noon eh. Parang isa lang, sabi niya, isa lang daw siya sa mga parang ako naman kailangan ba utang na loob ba yun ng bayan na pinagtatanggol mo ang infrastructure project? Nakakaloka kasi parang inano niya, tawag dito, parang dinamay niya talaga. Meron kasing sangay ng mga DDS. Sangay talaga, di ba? Sangay talaga. Meron kasing mga sangay ng DDS na ang tawag dito na parang inaatake daw siya, ganyan-ganyan. Di parang tinatanong ka lang. Ano ba ito? Bakit ganito yung mga politiko dito sa Pilipinas? Bakit pwede gawin? Diba? Nakakairita. Sobrang nakakaloka. Actually, nahanap ko yung sagutan nila sa X eh. Kasi, it started very, very, cordial. Talaga? Oo. Siya talaga yung bardagulang wagas na nagsimula. Siya yung respectful siyang nagsimula. Pagkatapos, binanatan kasi ito ni Sen JV itong binanatan ito ni Sen JV si Papi Mark na, ikaw nga ikaw ba to, ha? Ganyan. Sabi ko na nga ba, paid troll, ganyan. Bigla nang ginanon, yung parang, sabi ko na nga ba, bayad ng China. Nagganon na lang siya, nakakaloka. Eto. Teka. Pero yun na nga, I think, pagandahin nyo na lang yung Pilipinas. Diyos ko, Lord. Oo. Nakakahiya kayo. Ang China, mas mahirap pa sa atin before, girl. Naglalakad sila dito ng walang tsinelas, walang Diyos mio, nakakahiya kayo. Diyos ko, Lord. Ayun. Kayo ang nakakahiya. Isa lang dahilan kung bakit mahirap ang Pilipinas. Ayun. Anong eme mo? May may mga sinabi kasi nag-escalate na yung usapan nila nung may sinabi pala si Senator JV na at least US, alam na natin, ganun talaga, user sila, basta may pakinabang. Ang China, niloloko tayong kakampi kunyari, tapos yung pala, kinuha na teritoryo ng Pilipinas. Bibigyan tayo 400k doses Sinovac, yun pala 200 barko nila, inuubos marine resources natin sa West Philippine Sea. Pero hindi naman totoo yun yung sinasabi niya
So sabi niya, so okay lang sa kanya yung US kasi okay lang na inaabuso ka, pero dapat alam mo na inaabuso ka pala. Basta so okay lang sa kanya yun. So okay lang sa kanya barurutin. Basta sasabihin lang daw, oy, babarurutin kita, ha? Ewan ko sa kanya. Diyos me. Ayun. Nakakaloka to si Senator JV. I think Senator JV, kailangan mo mag-fire ng tao sa staff mo. Hindi, so okay sa kanya. So okay sa kanya yung pang-aabuso. So ang ano sa kanya, okay lang na inaabuso tayo ng US kasi alam naman natin na abusado talaga sila. Abusado naman daw talaga sila at gagamitin ka daw talaga kapag may pakinabang ka. So ginagamit ka, may pakinabang sa'yo. True. At bakit ka nagpapagamit? Hindi. Sandali ah. So ganito. Ang ano niya, ang US, gagamitin ka kung may pakinabang sa'yo. Manggagamit talaga yan. Nang-abuso talaga yan. Yung China, hindi natin alam. Ganito pala. So hindi ko pa rin mag-gets kasi wala tayong territorial disputes with the United States. Bakit ka nagpapaabuso? Magkaiba yung konteksto True. Correct. Yung isa kasi, konteksto nun is territorial dispute. Well, Diyos ko Lord, no? There is really a territorial dispute. That's the reality. Wala naman tayong territorial dispute with the United States. They are 13,000 kilometers away. So bakit ka pumapayag na inaabuso ka ng United States dahil alam mo lang? Dahil alam lang. Yung isa, hindi ka inaabuso. Meron kayong girian. Meron kayong wrestling match. May existing na issue. May existing na conflict. May existing na conflict. Yung United States, anong conflict mo sa kanila? Ba't ka pumapayag, Senator JB, na inaabuso ang Pilipinas ng United States? Sanay na siya pokpok. Kasi itong sinabi niya sa US and Philippines, malinaw ito na this is abuse. Kasi, bakit mo kami ginaganito, United States? Wala naman tayong... Yung isa, nag-aaway kayo. May pinag-aawayan kayo. Pag nagsinampal ka ng kaaway mo, sa pinag-aaway mo, hindi yun abuse. That is a consequence of the conflict itself. Of the conflict. Itong pang-aabuso ng Amerika sa Pilipinas, what is this a consequence of? Wala tayong conflict with the United States. Nagpinayagan mo lang. Acceptable. Basta alam ko lang na inaabuso ako, okay na yun. At least alam ko. Basta wag lang masyadong wag masyadong rough. Basta wag lang masyadong rough, ha? Okay, i-abuse mo na ako, basta wag lang masyadong rough. Okay na yun, basta kasi alam na niya so okay lang, ituloy mo lang yan. Diba? Tapos yung ano pa inaano na pala nila yung ganyan. Asan yung investigation? Bakit kami maniniwala sa inyo? Sinasabi mo lang yan, where is the investigation? Why don't we request an actual investigation? Para malaman talaga natin, hindi yung gusto mo maniwala kami dahil sa sinasabi mo lang. Tapos, alam mo okay lang yung Joey, no? Pag sasabihin mo na mag-aakusa ka. Pero, you have to remember, at the back of your mind, na yung sinasabi mo, kahit nag-aakusa ka, could still be subject to question. Kailangan magtira ka. Alam mo yung magtira ka naman ng kaunting humility sa sarili mo, na hindi mo to hawak lahat. Hindi yung binarurot mo na lahat, ay hindi, tama ako, binabayaran lang yan ng China, etc. Wait lang. Pwede bang magtira ka kahit isa lang? Ganyan lang, ganyan lang. Doubt? Nang doubt, na parang may pinaguhugutan din tong mga taong to. Hindi yung, kaya niya ako kinokontra dahil binabayaran siya ng China. Gago yan. Actually, that's very pink nga na argument di ba? Very pink. Ganun sila. Si JB very yellow talaga. Si JB ay pink na pink.
na pink. Totoo. Nakakaloka. Ayun lang. Bay, ang tawag dito, pag-usapan natin yung isang bulaklak na bubuka pag hinimas-himas. Ano yan? Ano yung bulaklak na bubuka pag hinimas-himas? Ay, yung tawag dito, yung pabuka na eh. Kaso hindi pa bumuka. Pero tingin ko pag hinimas-himas, bubuka na rin. Yung tawag dito, di ba, nag-file ng House Bill 1393. I think it was last week of October or first week of November. Nag-file yung Makabayan Block ng House Resolution 1393 encouraging the government to cooperate with the ICC. Ganon. And then, nung Monday, nung November 20, nag-file naman si Benny Abante at saka si Rep. Gutierrez ng One Riders Party List, House Resolution 1477. Reiterating, basically echoing yung kung ano yung sinabi nung Makabayan Block na encouraging the government to allow ICC to encouraging the government to cooperate sa ICC, ganyan. And then a day after that, si Edsel Lagman nag-file din. So actually meron ng 3 resolution, pero yung kay Edsel Lagman yata hindi siya umabot doon sa na-schedule nila na committee hearing ng November 22. Ayan. So noong November 22, dalawa yung House resolution na pagka-file nila Benny Abante, may schedule na agad, November 22. Ayun. So yun. Ngayon, dahil nga medyo dumadami yung mga may mga House resolution nga na nagfa-file from different directions sa House of Representatives. Naglabas ng statement si Senator Amy and of course yung statement rin ni VP Inday Sara questioning yung mga House of Representatives, yung mga congressman sa House of Representatives na bakit yan? Para saan yung mga fina-file yung ganyan House resolution na malinaw yung stand ng Pangulo na he doesn't want we are done with the ICC, kineso, ganyan. So we do not understand why you have to do that. Sabi ganun nung dalawang babae. And Inday Sara actually commented na respetuhin nyo naman yung kagustuhan ng presidente. Nagsabi ng presidente, we are done with ICC. At the end of the day, it is the president is going to decide whether to allow it or not, diba? So yun yung yan. So nanawagan siya sa mga kongresista na irespeto, ganyan. And then, after the statement of Inday, kinabukasan, nag-react si PBBM. Nagawa na siya ng statement. Ayan. So, ang gusto talaga naming marinig sa'yo ay ang mga reactions mo doon sa mga kaganapan, especially yung response ni PBBM after. Alam mo, biological woman. Sabi nga ni Laila de Lima, this is of transcendental significance. Si bakla, nagme-metaphysical na. Ano ba yan? Malapit ang lumipad sa kalawakan. Metaphysical argument, transcendental significance. Saan nyo naman hinugot-hugot yung mga keywords, mga buzzwords din yung transcendental significance. Bakit siya transcendental kasi? I don't know. Baka cosmological woman. Baka this is a question of cosmology. Gusto niya i-challenge yung pagka-cosmological woman mo. Alam mo naman daw mag-isa ka lang dyan. Sorry. Sabi gano'n ni Leila de Lima. Ang lagay ba sa mag-isa ka dyan sa cosmos? Hindi, kasi ganito, no? I already wrote in October last year
Actually, prior to October pa. Diba? Na ang kakaharapin na strangulation from the West ni BBM. And yun na nga is, ngayong December kasi mga friends, mag-expire ang General Scheme of Preferences ng GSP Plus trade agreement between EU and the Philippines. Ngayon, dehado kasi tayo sa trade agreement na yan. Why? On the surface, it looks like na, ang ganda natin. Kasi tayo, makakapag-export tayo sa European market ng ilang products. I think it's around 2,000 plus products from the Philippines or produce or whatever na tariff-free. So, ibig sabihin, wala tayong babayarang tariff, no? Sa ganon. Pero, may conditions kasi yun eh. Kailangan mag-sign ka ng mga ganitong international agreement. Kailangan ganito, ganyan, ganyan. So, in effect, meron silang political, that trade agreement was actually has a political strings attached. So, ibig sabihin, para makipag-trade ka sa amin, kailangan impluwensyahan namin kung paano tatakbo yung politika ninyo. Nag-gets mo? So, ang isa doon, isa sa mga requirement is maging ngayon, dahil dito sa war on drugs na ito, no, itong EU Parliament, nag-release sila ilang beses ng resolution na nananawagan sila na kailangan ang Pilipinas mag-member uli ng ICC, i-abolish ang NTF-ELCAC, itigil ang red tagging, palayain si Laila de Lima, ano pa ba, at payagan mag-investigate ang ICC. Ngayon, sa EU kasi, ang nagne-negotiate ng trade agreement is the European Commission. Okay? That is the executive, parang executive arm ng EU. No? And then, pag ni-negotiate nila yan, ida-download yan sa European Council of States, and then sa EU Parliament. Yung EU Parliament, mag-a-approve lang sila. Ngayon, pag hindi yan na-approvehan ng EU Parliament, hindi tatakbo yung trade agreement. So, ganun ang stand ng EU Parliament. So, ngayon, kaya pag-ewang-gewang yan because maybe they don't know how to deal with renewing the agreement. Mas ambisyoso nga sila. Gusto nga nila ng free trade agreement with the EU. Ganun din yon. Ganun din yung conditions nun. No? Kasi ang EU, they don't have military power. They have economic power. Mas matindi nga sila kasi nga, ang ginagawa nila, papaliwanag ko yung mga power nila, no? So, ang US, may economic and military. Kaya ka pinapalibutan yan, naglalagay yan ng mga base sa iba't iba. Hindi lang yan dahil sa kalaban mo, para sa iyo rin yan. No? So, kung hindi nila nakikitang align ka, hindi ka pwede makagalaw kasi may US military base dyan sa bansa mo. Tapos, economic power niyan through sanctions, ganyan, etc. Diba? Yung EU naman, wala silang military power. They have economic power. So, ang pang-entice nila, okay, papapasukin namin yung mga produkto mo dito sa EU kasi nga ang laki-laki ng market namin. We are 28 member states. Kasi, wala naman kasi individual trade agreements ang EU member states eh. Ng incoming products ha. Pero pag outgoing, meron yan. Halimbawa, Netherlands magkakaroon ng trade agreement with the Philippines. Ang trade agreement niyan, yung papasok yung mga produkto ng Netherlands to the Philippines. Pero pag papasok yung produkto ng isang bansa to the EU, hindi ka po pwedeng mag-negotiate lang sa isa kasi open market sila eh. Once nakapasok ang produkto mo sa isang EU country, lahat yan pwede umikot na yung lahat, anywhere. Kaya ang nagne-negotiate niyan, EU level. So, ganyan yan. So, yun yung kanilang
stick, no, para mapa-align yung mga bansa sa gusto nila na tinatawag nilang values, eme root. Anyway, so ganyan yung nangyayari ngayon, pag-gewang-gewang. So hindi nila siguro alam kung paano ma-handle itong mangyayari sa iyo. Kasi pag na-cancel yan, so mawawalan ka ng access to the EU market kasi that's the only access that you have right now. Ngayon, kung gusto mo ba ng free trade agreement, ganun din yung condition. So, ipit siya ngayon doon. Ipit ngayon doon si Marcos, no? Nung sinasabi ko yan noon, sinasabi ng mga basahang vlogger si Marcos, praning lang daw ako, etc. But this is already happening. Okay, this is already happening na nung pagkasabi pa nga nila nun sa akin, inilalagyan ko lang daw ng wedge ang Duterte Marcos kasi hindi pa, ano pa sila nun, may honeymoon pa yun ng pagkapanalo. O ngayon, nangyayari na. You see na napalaya si De Lima on a bail. But basically, that's as good as freedom. Tapos yung NTF-ELCAC, diluted na. It's not the same NTF-ELCAC as before. Red tagging. Anong ginawa ng Presidential Communications Office? Hindi po kami magre-red tag. At pinalakpakan sila ng Makabayan Block. Kaya yung budget nila, di ba? Napakabilis lang nung budget hearing ng PCO. Tapos ngayon, syempre, ang next is ICC. Kaya bumabalik ito, 'di ba? Kasi kung sinabing tapos na. Nagigets mo? Kasi nga ang problema kasi niyan, ito PR Digong ikaw nagsabi, pwede kita i-criticize Ikaw na nagsasabi niyan, Digong Nung panahon niyo kasi presidente, yung DOJ niyo nagpa-participate pa. Nagpa-participate saan? ICC! Diba? Si Guevara, nag-send pa siya nun ng appeal? Aguirre. DOJ niya nun si Aguirre. Guevara na. Guevara na. Si Aguirre na. Menardo Guevara na. Okay, si Menardo. Bakit ka nagka-participate? Nagsisend ka pa ng communication, etc. No! Yun ang mali. No? Yun ang mali, mahal Digong. Mali yun. Kasi, pag sinabi mong no participation in any shape or form, katulad ng sinabi ni BBM. Diyan ngayon kayo, itong nangyayari ngayon sa ICC na ito, meron din itong dahilan kung bakit ito nagpapatuloy because of what happened during the Duterte administration, because you participated. Because once you participate in any shape or form, you already recognize the jurisdiction. Yes, you already, kaya nga itong usapin na paalaw ba natin mag-investigate or whatever. Yeah, kung may bayan ka, pwede mong pahintuin, no? Pero the thing is, nabigyan ng previous administration ni Duterte ng bala itong current administration na mag-participate kasi nga, you started the process. And because of that, it would be very easy for the president now to flip. Blame. Even to blame. Kayo nag-ano naman na kasi tayo, parang nag-surrender na tayo ng jurisdiction natin nung panahon na. Yes. Kasi even questioning in the court of the ICC, their jurisdiction, is putting yourself under their jurisdiction. Nagigets mo na parang yun yung hindi nakikitang this is kasi ito philosophy of jurisdiction kasi ito. Pag ikaw, sinabi mong wala siyang jurisdiction, no? Pag sa domestic law, kukwestiyonin mo pa rin. Although diba? sa pero dito kasi locally naman, kapag kunwari ikaw nag-question ka ng jurisdiction sa court sa Philippines parang normally if you're going to do any action before the court, mag-petition ka, mag-motion ka or whatsoever, basically sinasubmit mo na yung sarili mo sa jurisdiction except
pag kinwestiyon mo yung jurisdiction. Then, if the question is about jurisdiction, pagka yun yung action mo dun sa korte na yun, it will not be considered as the court will have jurisdiction over you. Kasi yun mismo yung question mo. Ganon. I am not sure kung ganon yung magiging treatment sa Hindi. Ang ano kasi niyan, you are sino bang ang makakapag-decide kung may jurisdiction yung court o wala? Sila It's the court. Exactly. Yung court din, so even ano to malalim to the philosophy of law . So pag sinabi mo na i-contest ko ang jurisdiction under the people who decide the jurisdiction, you are putting yourself in their jurisdiction. Pero ang issue lang mo is whether they have jurisdiction or not, but you're still under their jurisdiction because they're the only ones who has jurisdiction to determine whether they have jurisdiction or not. So ano yan So meron kang jurisdiction para ipagpatuloy itong kasong ito, 'di ba? And then there's a jurisdiction to determine who has the jurisdiction to have a jurisdiction. So sila yung magsasabi. Ang isang citizen naman. Ang isang citizen, if he questions the jurisdiction of the court to decide on the jurisdiction itself and even to try a case like this or even to consider that this is a case at all, that's a different kind of defense. You know, in philosophy of jurisdiction, that's what they call strategy of rupture. You question the legitimacy of the entire system itself. The entire system itself. So ngayon, itong kay Duterte, yun yung ano niya, na he is questioning the legitimacy of the entire system itself. The problem is, dito kasi kay sa domestic, you don't have the same power as a state to question the legitimacy of a system. Kasi, ang citizen, ang government, ang nasa taas niya. May hierarchy. So you surrender, ikaw, di ba, sovereignty belongs to the people and comes from the people. So you already surrender your sovereignty to the government to decide on a lot of things. Yan ang hindi nakikita ng tao. Pero sa international system, walang ganon. Nagagets mo yung pinagkaiba na I do not surrender my sovereignty. Okay? And if ever na mag-participate ako dyan, I can withdraw. May freedom na gano'n ng isang state. And that mas effective yung pag-question nung legitimacy of the system itself. So, pero hindi gano'n yung ginawa ni Duterte. Is that what you're saying? Nung sa DOJ. Kasi Duterte, gano'n ang ginawa niya. Yung implementor, ang problema. Yung implementor kasi is still thinking within domestic legal thinking. Ay, hindi, kailangan pa rin nating mag-submit para mag-question. No! Nag-gets mo? No! Kaya kita mo tong China, yung arbitration, ang position nila, no participation, no acknowledgement, no implementation. Period. Nakita mo ba sila? Because their challenge is the legitimacy of the entire thing itself. Not of your argument, kasi nga, wala pa nga sila dun sa argument. Hindi rin yung jurisdiction ang china-challenge niya. But the thing is, they're challenging the very basis kung bakit ka nagkaroon ng power in order to, one, decide on anything, jurisdiction, etc., etc. Nagigets, this is, you need to put your mind outside the domestic system at isipin mo na lang yung implication nung pagkakaiba ng international system sa domestic system. Domestic system, again, government, citizen. So, court, citizen. Court, citizen. Congress, citizen. Executive, citizen. So, ikaw na citizen ka, kung walang government, you have absolute sovereignty for your own life. Nagigets mo? Yan ang sa international system. Okay? So lahat kayo, yan, ito,
ito, yan lahat kayo, mga bansa, Sovereign kasi ayan kayo, oh. Yeah, lahat kayo, sovereign. Walang government above you, no? Walang government above you. So ngayon, ang challenge mo dyan, you challenge the legitimacy of ito na nag-function as if it is towering over the state. So, ito si Duterte, mali na yung kanya. No, wala kayong power even to decide jurisdiction. Nagigets inyo? Wala kayong legitimacy even to, because hindi na ako dyan kasama. And nag-overreach ka na ng ano mo, no? But then again, some people still think under a domestic legal system, halika. They have yeah. Kasi yan ang problema. Ano yung move nun ni, kasi di ba nag-submit pa nun si Guevara ng proof na no, you cannot kasi eto nga nag-iimbestiga kami. Nag-iimbestiga kami. Oo, yung nagpapaliwanag siya Bakit ka magpapaliwanag? Hindi magpapaliwanag. Wala na nga. Hindi mo nga kailangan magpaliwanag kasi nga Duterte already decided that well, he didn't decide it. Pointed out, we are sovereign in our affairs. If you are sovereign in your affairs, hindi mo kailangan magpaliwanag kahit kanino. That is sovereignty. Bakit ako magpapaliwanag sa'yo? Sino ka ba? Nag-gets mo? Ganun si Duterte. Sino ka ba? Ikaw naman, nagpapaliwanag ka pa. Bakit ka magpapaliwanag? Sovereign, the word sovereign, this is traditionally associated with God. In effect, no, so talagang because of that, if PBBM is going to flip, it is easier for him to flip kasi nga yung kumbaga yung procedural framework is already nandun set. Na eh, pasukan. Hindi, because you already acknowledge the legitimacy of the system and other things because of your participation. I just really hope people get this, no? Na nag-participate ka nga eh. Even the way that even if you challenging it, no? Kaya nga kaya kita mo itong United States. Why is United States not a member of ICC? Why is the United States threatened pa sila? Kasi nga kahit hindi ka member ng ICC, pwede pa ring masampahan ng kaso ang citizen mo as long as your citizen committed the crime in an ICC member state sa territory nila. So ngayon, matalino yung United States, no? Ayaw namin na merong ibang ayaw namin na may ibang mag-uusig sa aming citizen. Citizen namin yan. Kami ang dapat mag-uusig. Ganun ang kanilang stand, no? So kaya so yun yung absolute sovereignty. No? Meron na silang ganon. Kaya nga, di ba, nagpasa pa sila ng batas. Can you imagine? Batas authorizing automatic invasion of the Netherlands. Kung may Amerikano na usigin sa ICC. So ganun yun. Ngayon, itong kay BBM, nabigyan sila ng leeway eh. Yeah. Diba? Pwede kasi nilang sabihin, sorry, Digo, ikaw nagsabi, kayo na ang nagbigay sa kanila ng opening. At pwede sabihin ni BBM, kayo nga nagpa-participate, ba't kami hindi? Gets mo? Gets mo? So na-perfect sila dito. So ngayon, kung ikaw magalit ka kay BBM or whatever, well, that's already just a political rumblings, no? At alam kasi nila, na hindi magkaka-people power. It's no longer, or magkakaroon ng mass uprising na pupunta ang mga tao sa lansangan para patalisikin siya. No, it's not gonna happen anymore. It already ended during Gloria Arroyo's time. No, the effectiveness of EDSA. Or anything like that, di ba? At saka may social media na ngayon. Meron ng labasan ng sama ng loob ang mga tao. So pag nalabas mo na yung sama ng loob mo, wala ka ng lakas, wala ka ng galit in order to go to the street and difficult and do to all these things. sustain. It's very difficult to sustain such movement. Kaya itong ginagawa nila Marcos, no? Itong ginagawa nila, they can choose to let them
investigate kasi kayo nga nag-participate eh, kami hindi. Oh, hindi pa And so, investigation pa lang naman eh. Pwede naman na hindi nila, alam mo yun, investigation pa lang naman. So pwede namang hindi naman ikaw talaga or whatever. Pero the thing is, ang argument ng mga tao against the investigation kasi walang sovereign, hindi tayo, we are a sovereign country and we cannot let other countries decide on our domestic affairs. But the problem is you already let yourself be subjected to that system nung panahon ni Duterte kasi nga participate pa rin kayo participate. Naget mo? So, yun. So, anyway, parang ang naging final answer yata dito ni PBBM. Actually, di mo rin sigurado kung yun ba talaga yung final answer niya. Pero, at least yun yung kinommunicate ng Presidential Communications Office is that they are not going to allow the ICC to investigate Duterte on war on drugs. Hindi ako naniniwala dyan kasi nga, kung talaga yan ang policy mo, then pass, executive order ba to? Or memorandum of ano bang tawag dyan? Then pass an executive order. Katulad ng ginawa ni Trump. Katulad ng ginawa ni Trump. Sa Afghanistan, i-research mo nga yan yung executive order ni Trump. On Iraq. Trump. Hindi, ICC Afghanistan yan. Okay. Hindi Iraq. Termination of emergency. Meron siyang executive order niyan. Si Trump ICC. Trump ICC executive order. Search. Blocking property of certain persons associated with the International Criminal Court. Ito, I, Donald Trump, President of the United States, find that the situation with respect to the ICC and its illegitimate assertions of jurisdiction over personnel of the U.S. and certain of its allies, including ICC prosecutor investigation into actions allegedly committed by U.S. states military. Ito yan na. Intelligence and other personnel in or relating to Afghanistan threatens to subject current and former United States government and allied officials to harassment, abuse, and possible arrest. These actions on the part of the ICC in turn threaten to infringe upon the sovereignty of the United States and impede the critical national security and foreign policy work of the U.S. government and allied officials, and thereby threaten the national security and foreign policy of the U.S. The United States is not a party of the Rome Statute, has never accepted ICC jurisdiction over its personnel, and has consistently rejected ICC assertions of jurisdiction over United States personnel. Ganyan kasimple, you pass an executive order. Kasi yung binibitawan mong salita sa media, it doesn't have anything, it doesn't have any effect. Ayan. Ayun, so sabi niya Donald Trump, yung sa executive order niya, I therefore determine that any attempt by the ICC to investigate, arrest, detain, or prosecute any U.S. personnel without the consent of the United States
United States or personnel of countries that are the United States allies and who are not parties to the Rome Statute or have not otherwise consented to ICC jurisdiction constitute an unusual and extraordinary threat to the national security. Ang bigat. And foreign policy of the United States. And I hereby declare national emergency to deal with that threat. Oh. So yun ang ano. Ayan. Yun girl, ang assertion of sovereignty. Yeah. Nagigets mo? Nagigets ba yun ng mga taong bayan? Itong ano na to, itong issue on the whether or not babalik yung ICC o hindi. So that is why they are trying to move it in the Congress na kino-convince nila yung kasi it's all hindi nakatali si PBBM. Words lang niya talaga BBM has no policy. He only has laway. Kailangan mo magkaroon ng policy. Ngayon, si BBM walang policy. Ngayon, ito sinasabi na, ito kasi yung sinabi ni BBM, ganyan, girl. Ang sinabi ng Pangulo is not policy. It's very superficial political kineme lang yung yung labanan. It's just laway sa laway. Ngayon, kung talagang totoo, kung totoo talaga si BBM sa kanyang na meron siyang policy ni magpasa ka ng executive order katulad ni Trump. Wala. So that's the clue na makikita mo na there is a chance that they would. Kasi kung 100% na hindi nila gagawin, they would have passed an executive order. Lalo na BBM, si Sara, ka-unity mo, pinangalanan. Tapos wala ka man lang unik. Correct. Kaya nga ako sabi ko, di ba tinanong mo ako, kailan mo sinabi na wala ng unity? Itong Afghan issue. Di ba? Ang tinanong mo ako noon. So yun na yan, na parang, ay, ano yan? Di ba? Wala na. Kaya nga, Diyos me, yun na kaming, ako, no? I don't know kung ano nila, Senator Aymin, etc. For me, there's no more unity. Yung anak, yung ka-unity. They were politicking also, trying to corner dun sa sinabi niya. But yeah, I think for it to be cast in stone, he has to issue an executive order. I think dapat si Senator Amy at saka si Inday, dapat yun ang dinemand nila kay Sandali, meron niyang house, di ba? Meron niyang house resolution. Si Gloria, na final na hindi naman pumasa. Anong house resolution yan? Okay. House resolution, Gloria Arroyo. February 16, 2023. Arroyo wants House to declare unequivocal. Ano ba to? Ikaw nga mag-search, girl. ICC yan? Sa ICC related rin? Oo. 780. Ay, ito. February. Unequivocal defense for Duterte against... and it wasn't given due course? No. Sige nga, February 15, 2023, Gloria Arroyo filed a resolution entitled In Defense of Former President Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, against the investigation and or prosecution by the International Criminal Court. It wasn't anong status yan? It wasn't read in the plenary. Kita mo na, February to February. Yeah. So, naglolokohan lang tayo dito. Alam mo ginagawa nila, tinitingnan lang nila kung yung mga tao mag-aaklas. Actually, they won't. Si Dilima nga napalaya. Wala namang nag-aklas ng mga tao. Lahat lang kayo nasa social media. Social media is nothing. You're not a warm body. You're just an electrical scheme. Ito pa interesting dito there were 18 congressmen backing that House resolution. It wasn't read in the plenary.
it did not even reach the, parang hindi yata nag-committee hearing level to eh. It was given due course. Pero 18 ha? 18 congressmen. Tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung, Diyos ko Lord. Teka. Ano ba House of Representatives? Palitan ninyo. Kita mo, nakikita ko dito yung web service na. I'm sorry. House of Representatives, yung web service yung nakikita dito, Amazon Web Service pala ginagamit. Okay, House 780. Teka, tingnan ko lang yung legislative, tingnan ko yung history nung House Resolution 780. Ng 19th Congress. Legislative information. Ay, ba't walang no record? Teka. Why no record? Ano sa parang walang nangyari, 'di ba? Walang nangyari. Can you imagine maayos pa ang unit team niyan, ha? Oo. Tapos wala silang ginawa. No record. House Resolution 780. Wala Walang lumalabas. Bakit ganito? Baka naman sira. I-double check natin. Pero according sa news, hindi siya nakarating Hindi pumunta ka sa Congress. Pumunta ka na sa Congress. Nasa Congress ako. Nasa House of Representatives ako ng website. Wala siyang record? Wala. 780? So, ibig sabihin, baka hindi nga rin ito na baka nga hindi rin na hindi na committee hearing din, Ganun kabastos. Walang lumalabas na 780 House Resolution sa 19th Congress. Ikang punta. Diba? Baka, teka. 780. Wait. Tingnan natin ulit. Try ko lang tong search sa ganitong. Ang hirap mag-search sa Congress Philippines. Ang hirap nga oo. Diba? Ito. So, July. 780. Diba? Which she cares. Wala, diba? Ito. February. Tingnan natin. 780. Bakit wala? Hinahanap ko na. Naghahanap din ako. Oo. Ito. Nakita ko na. Pending with the Committee on Justice since February 2. February 20. Sige nga. Yun. History. Diba? History. Nakikita ko rin sa history. Ayan Bakit hindi siya na committee hearing, referral to the Justice. Hanggang refer lang. Na-refer lang siya. Committee hearing. Yes, exactly. Diba? Pending pa rin siya since February 2023. At sino ang Committee on Justice Chair? Committee on Justice, sino nga ba? Teka.
Andun yan sa ano eh. Andun yan sa... Si Juliet Marie De Leon Ferrer. Juliet. Oh. Juliet. At ang isa sa mga vice chairperson, si Nograles. Margarita Nograles. So, ibig sabihin, wala nga, di ba? Siya, binigyan ng attention. So, ngayon, nagbubulahan na nga lang tayong lahat dito. Ano ba to si, Juliet Marie De Leon Ferrer? Ano bang party niya? Ano ba yan? Liberal Party ba yan? Rep? Juliet Marie Ferrer. Juliet Marie Ferrer. Quezon City. Anong party nito ni Madam? Ay, at ano siya? Negros Occidental pala siya. National, ano ba to dati siya? Dati siyang nasa National Unity Party. Ano ba yung National Unity Party before? National Unity Party? NUP? Ano yung NUP? Nationalista? Hindi. National Unity Party. Diyos ko naman kasi ito mga party sa Pilipinas, hindi na. National Unity Party, dati pala tong Lakas Kampi. Can you imagine part dati ng PDP Laban-led coalition ng National Unity Party. Sino bang president ng NUP? Si Elpidio Barzaga, Ronaldo Puno, ang chairman. Tapos ang ano pala to? Team Pinoy. Nag-Team Pinoy pala to noon. Sige nga. So, ayun na nga. So, nakikita natin, yung resolution na yan na final ni Gloria Arroyo and Company was not given any chance to move forward. Ngayon, ang nakikita natin, ngayong 2023, ay nakikita natin nag-move forward kahit mga talks, maingay na maingay pa sa media, impeachment ni Sara, i-allow ang ICC. So, naglolokohan pa ba tayo dito? Naglolokohan pa ba tayo dito, friend? Ang tawag dito, well, this is a clear indication that there is really there was really a, well, ang chismis nga is at the onset na they really want to destroy the Dutertes. But this is an indication that as early as February 2023, labas talaga sila sa usapang Duterte. They do not want to make an effort to protect, support, or to be one with the Duterte as early as February 2023. Marcos, actually nga dapat si PRRD pa nagpasa ng executive order noon. I don't know, but hindi siya nagpasa ng executive order. Maybe he thought na withdrawal was enough. Pero yung meron siya mga tao, punyeta, hindi na tayo kasali, bakit pala nakikipag-communicate? Wala man lang ganon. So there was a problem in implementation. So yun ang criticism ko. Mahal na digong, alam mo namang nagmamahalan tayo, pwede tayo magsamihan ng prangkahan. Mali yung nangyari noon. Actually, nasasabi na ako nun sa Facebook ko bakit pa kayo nagpa-participate? Hindi na. Sas, at this point, Deputy Speaker pa si GMA dito. You have 18 congressmen encouraging wanted to pass this resolution.
on the part of the president, kasi at the end of the day, yung presidente pa rin naman yung mag-a-act, di ba? But the president was nonchalant, di ba? The president was nonchalant. So this will also reflect doon sa not only the behavior of the House of Representatives at that point, but also the behavior of the president. Kasi may mga kongresista ka, 18 yan, no? Yeah, pero remember, this was filed in February. Tapos kailan nag-approve yung ENCA? March? Tapos nagsalita si Duterte. Diba? Oh, diba? Everything that happened in 2023, meron yung US machination. Okay? Si Sara, nasira ang kanyang political career after yung Afghan. Oh, di ba? Can you imagine, bakit bigla nasama si Sara? Can you imagine, ang object lang naman siya sa Afghan refugees. After a month na kanyang objection, nasa ICC, ano na siya, hit list, di ba? Oh, tapos, itong si Amy, binabaru-barubal din ng Rappler. At siya lang ang binabaru-barubal ng Rappler. At binabaru-barubal din siya ni Richard Herdarian. True. Diba? Tapos, kaya yun na nga yan. Tinitest-test lang talaga nila kung mag-aaklas ang taong bayan. Wala naman nag-aaklas, no? And I think that's why they would like to demobilize SMNI because it is only SMNI na nagbibigay ng platform, na media na nagbibigay pa ng platform kay Duterte. Ngayon, kung wala ng SMNI, then Duterte will be back on, ano lang siya sa social media. Actually nga, sabi ko nga, bakit hindi ba gamitin nyo na lang yung Rody Duterte na Facebook ni PRRD for all his life? It's 4 million people! Correct! Wala na yung SMNI, wala uli yung SMNI eh. Hindi uli yung nakikita yung SMNI eh. So, gano'n na nga yan. So, malaki na nga, alam mo yon na parang, ako naman ako na malino, no? Nung pagkapanalo pa lang. Actually, before pa ng pagkapanalo pa lang. Pero sabi ko, Pineta, kung magsasalita ako dito, nasa Pilipinas ko. By the way, meron pala akong comment dyan sa gikan sa masa ganyan. Si Prof. Malu Tequia, meron siyang interview lagi naman siya nag-appear sa Politico ganyan. Nakita ko lang sa TikTok. It was a TikTok clip. Basically, she was talking about kasi yan naman ang yan ang profession ni Prof. Malu, 'di ba, mag-analyze ng mga social media engagement, ganun. O sabi niya, nakita niya yung engagement ni PRRD sa Gikan at saka yung engagement ng mga official events ni PBBM. Sabi niya, nagulat siya kasi the disparity is very, very, far. Sabi niya ganun. Sabi niya, yung Gikan ni PRRD, madaling araw, putak pa ng putak yung matanda, ang viewership ni PRRD 5,000. Sa YouTube lang yun? Sa YouTube lang yun. Pagkatapos, si PBBM, combined viewership daw ni PBBM, RTVM, yung official page, at saka, mga minensyon niya yun 250. Bumabawas pa. Bumabawas pa. So, maybe it has something to do why it's missing right now. Kasi, sa Facebook, pero nasa YouTube. PRRD, FB Live! Come on, pakita natin kung masok sila 100,000 yung viewership ni PRRD dyan. Ayun. Kasi nga, meron siyang sabi ko, ba't hindi nila siya mag-FB Live? I-broadcast doon yung Ayun. Yan, bakit? May Facebook siya, 4 million. Totoo. Yung nag-post nga siya na, di ba panay-reshare lang yung mga post niya doon? Tapos yung nag-post siya one time yung about principle, yung
ang importante kasi yung prinsipyo. Kaya ikaw, kung something to that effect, nag-post ng ganun si PRRD. Nung nag-post siya doon, Diyos ko po, sumabog yung internet kasi gulat na gulat lahat na nag-FB yung matanda, 'di ba? Nag-post yung Kasi matanda ang kanya, can you imagine, likes 34,000, 3,600 comments, 4,400 shares. So, ibig sabihin, malaki ang impact nito. Correct. So gano'n na nga ang eksena. Ako, I think, pero yun na nga, malinaw ang gusto pabagsakin ay mga Duterte. As simple as that. Huwag na tayo magbulahan. No? Kasi kung, ako kasi, you know what, for 6 years, pinaniwala mo kami na dinaya ka ni Lenny. Nasa kapangyarihan ka na, wala man lang investigation na nangyari noong 2016. Ayan na, anak mo na sa Kongreso, pinsan mo, House Speaker, presidente ka. And then, no, walang investigation. Nag-move on na daw kasi siya, Sas. Ay, parang Cory. Nag-move on na daw siya, bakit ba? Parang Cory. Hindi ko nag-move on ka kung nag-move on ka, dinaya ka ni Lenny, pwede rin ba kayo mag-move on ng galit namin kay Lenny? Yun naman ang basis ng galit namin kay Lenny. Totoo lang eh. Na dinaya ka ni Lenny. Diba? Dahil, excuse me. Paano yan? Walang closure. True. Ay, yun lang. Mananghalian na tayo, Sas. Oo nga, mananghalian na po tayo. At pasensya na ha, kasi kailangan ko sabayin mananghali yung mother ko at siya ay sumasama ang loob pag walang kasabay ng kumakain. Ayan. Sige po. Bye! Bye, everyone!